Off with Chippy and Arcon from Free Manila. Good afternoon po. We've spoken with you, Derek, kanina. Nakita na namin yung teaser. So, medyo intense pala talaga yung yung pelikula. So, for Alexander and Vince na lang, how are you able to do yung mga sensitive na eksena kahit first time yung nagkatrabaho? Especially for you na first movie mo. Go na. Hello po. Sa totoo lang po, nung una, medyo kinakabahan po ako. Pero dahil po mabait po yung aming director, ginabayan po ako, pati din po si Vince. And maayos niyo po ako. Tinuruan na kung paano gawin po yung acting, ganun po. Hindi po nila ako pinabayan. So yun. Ako din po, kinakabahan pa rin. Actually, pagbalik ko dito, na-miss ko rin po kasi gumawa ulit dito sa Viva Max. Kaya ito yung first na project ko itong taon. Si Direct Dustin yung project namin. So, kinakabahan, ganun pa rin. Parang ulit bago, sinauna ulit, ganun, parang bagong hubog na naman. And sa medyo kinabahan ako sa kanya dahil bago siya, alam niyo naman po pag bago, medyo binibigay din yung effort. So, alam ko na naibigay naman namin dalawa yung gusto ng director na. Ayun po. Vince, bakit ka lang napahinga from doing Viva Max movies? Dahil po yung December, ilan po yung ginawa ko eh. Parang nakatatlo po ata ako ng December. Wow. So, and then, nag-travel, medyo relax-relax, chill-chill, mga festival din po pinuntahan. So, ayun po. Comfortable ka na ba working with a different director? Kasi most of your movies din naman siya kasi Derek Blanco yung nag-handle, diba? And now, you've worked with Derek Dustin na second movie niya. So, how did you find it? Paano ka rin naging comfortable with him? Ano po, talagang ako yung unang nagpa-first move sa director. Kinakaibigan ko. And then hindi ko siya tinatanong kung paano siya magtrabaho. Either yung mga kasama niya. So, Derek, kamusta ba siya makatrabaho? Yung mga lookness namin, kinakausap mo, nakatrabaho sila. Hindi, okay siya, ganyan. And then nakikipag-usap lang ako sa kanya. And then may minsan ng Derek, alalayan mo kami, ganyan. Pero una pa lang, si Derek na agad din yung nag-first yung kwento, ganyan. No? Gusto ko ganito. And then yung nag-bid po kami ng workshop, sinabi niya po yung mga ayaw niya, sa mga limit niya doon, sa shooting, kung paano siya mag-direct, ganyan. Ayun po. So, ano yung mga ayaw ni Derek? Ano po, yung syempre yung inaabot din ng madaling araw, so tulungan lang, sabi niya, tulungan ko kayo, tulungan niyo rin kami, ganyan. Magkaisa tayo, then huwag ganong magbiro sa set para hindi nakaka-offend sa mga co-actors, taong nasa paligid, ganoon po, ayun po. Okay. Thank you so much and congratulations. Thank you so much. Simulan naman. Next up, we have Matt Suzara from Pochera Lovers. Hello po, good afternoon. First question ko kay Vince. Vince, nung nagsimula kasi yung Viva Max, ikaw yung parang taga-lunch ng mga bago, tapos ikaw lagi yung bida. Ano yung feeling mo comparison nung mga unang Viva Max film ngayon? Ngayon na, kasi kagaya nito, hindi na to full length, parang 50 minutes lang siya, di ba? Anong comparison, anong take mo dun sa pagkakaiba niya ngayon sa mga nauna mong nagawang movies? Actually, yung mga una, kasi ngayon yung mga bago, hindi ko pa sila lahat nakatrabaho. And then, siguro, para sa akin, wala naman yung pagbabago. Which is, bago yung mga katrabaho ko, bago yung director, pero hindi ko po kasi, kumbaga, hindi pa ako rumaratrap ngayon eh, kaya hindi ko pa alam po yung yung kung paano may pagbabago ba, yung sa mga shoot, gano'n. Kumbaga, wala pa, hindi ko pa mai-compare yung dati sa ngayon. Ayun po. Doon sa mga bago na sinabi mo, sino yung gusto mong makatrabaho na sa mga susunod na projects mo? Si Alexa pa lang po yung nakatrabaho ngayon dito eh. Siya pa lang po yung first ko na nakalabaw. Sa bago ng mga female Viva Max po. May gusto ka bang makatrabaho doon sa mga bagong nilaunch? Hindi ko po sila nangingit. Hindi ko po sila kilala. Kay Alessandra, di ba isa ka sa 10 new breeds na Viva Max? Sa palagay mo, ano yung pinaka-bentahe mo dun sa shop? Ano yung pinaka parang maging stand out sa'yo compared dun sa 9 other artists? Sa tingin ko naman po, wala naman po. Kasi pare-parehas naman po kami
magaganda at sexy at alam ko naman po na ibibigay po namin yung best namin. Yun lang po. Thank you, bro. Okay, thank you very much for those interesting set of questions. Now moving on to Aster Amoyo from People's Journal PM TikTok, who have recently reached 400,000 subscribers on YouTube. What a feat! Thank you, Nak, thank you. Unahin ko muna si Alessandra. Curious lang ako sa screen name mo. Is that your real name or sino ang nagbinyag sa iyo ng screen name na yan? Actually po, hindi ko po siya real name. Naisip ko lang po kasi yun sa real name ko po, nag-start din po sa letter A. So naisip ko lang po yung Alessandra. Anong real name mo? Ayesa po. Ayisa. Opo. Okay, ang family name. Yung middle name ko po is Cruz. And Okay. yung apelido ko po, yung surname ko po, Young. Okay, akala ka rin kasi namin na yung Alessandra Cruz, pinagsama mo rin kay Alessandra De Rossi at saka Sunshine Cruz. Yun ang akala ni Jing P. Oo. Anyway, can you tell us, this is your first movie, di ba? Opo. First movie ever. Opo. Okay. Can you tell us a little background about yourself? Ako po kasi ay, ano lang po, nag-iisa lang po akong anak and ayun nga po, may hilig po kasi ako dati, pangarap ko rin po talaga mag-artist, pero hindi po kasi ako nabigyan ng maagang pagkakataon. Then nakilala ko po si Tito Jojo. Then siya po yung tumulong sa akin para makapasok po ng bida. Nakapagtapos ka ba ng pag-aaral mo? Nag-aalis po ako ngayon, pero tapos po akong senior high. Okay. So talagang gusto mo maging artista? Opo. Okay. Medyo hindi lang ako isa, konti lang naman kasi kami. So, how was it like working with Direk at saka si Vince for the very first time? Actually, kay Derek po, masasabi ko po kay Derek, mabait po si Derek. Hindi niya po talaga ako pinabayaan. At tinutulungan niya po ako, parang tinuturuan niya po ako talaga na magawa ko po yung best ko. And lahat din po ng mga naka-work ko, ganun din po sa kasama ko po sa shoot. And si Vince naman po, ganun din po, tinutulungan niya rin po ako para hindi po kami magkailangan. Ganun. So, may ilalim ka ba ng workshop? Actually, hindi po eh. Oo. Talaga. Oh. Oh, so medyo mahirap yun. Opo, diba? sobrang hirap Totally, talaga. totally new to you. Opo. Okay. Vince, kay Vince naman. Vince kasi, there was a time na, like what you said, you did 3 movies last December alone, di ba? Grabe, halos every month may pelikula ka. Tapos medyo matagal-tagal kang hindi nakagawa ng pelikula. At this time, you're working with a newcomer. So, tulad ng tinanong ko, anong discovery mo, lalo na sa Sambalito, tulad ni Alessandra? Siyempre, expected na po natin na laging may take 2. Parang nakita ko rin po sa kanya kung paano rin po ako dati magsimula. Na pag sa set, kabisado niya yung script, pero pag nasa camera na siya, blackout siya. Ganun po yung nakita ko sa kanya. Nakikita ko, parang nakikita ko yung dating ako sa kanya. Ayun po yung yung situation namin na shooting. Pero, naibigay naman din po niya. Ayun nga po, sinabi niya po kanina na kailangan ko siyang maging relax. Pinaparelax ko siya, okay lang magkamali, huwag ka mag-alala, ganyan. So, ganun ko po siya i-comfort dun sa shoot. Para lang po, sa susunod, alam niya na po yung mga And then yung mga poses, sabi sa kanya, pag meron po siya mga dialogue na mahaba, huwag siyang kabahan na i-deliver lahat. Sabi ko, exposure mo to, gusto ko sexy ka dito. Ganyan, ganun. Ganun po. Follow up sa'yo. Was there a time na parang nai-inlove ka sa nakakapareha mo? Especially so na may mga intimate scenes ka with your leading ladies. Actually, kasama naman po talaga yun. Yun, kailangan may love ako sa kanya. Una po, hindi ako nagagandahan sa kanya. Pero pag nandun na kami sa may set, tapos tinititigan ko siya, wala kami sinasabi, ngumingiti siya. Ayun yung gusto din ni Derek. Pinapangiti siya. So minsan nai-inlove ako sa kanya, so may kilig. Nararamdaman ko po yung character namin doon, hindi po yung bilang Vince. Yung as Roy. Ayun po. But outside the set, was there a time na na-inlove ka sa kapareha mo? Hindi po makulit po ako pag sa set. Pag nag-cut po director, kinukulit ko po siya. Ganun, makulit po ako sa set. Yun, So never masaya pa? lang. Never pa? Never naman po. Never naman po naluwan ng So in love. purely professional pa lang, Opo. level. Opo. Okay. Direk,
ano ang mga proyekto na gawa mo na? At saka, how is it like working with baguhan tulad ni Alex? Alex ba? Ang palpalay mo? Okay. Previously po, yung last project ko po before this one is Hin Cheaters, which was also from Viva Max. And then before that, part po kami ng Ang Duyan ng Magiping. Ako po yung writer and director nun for Cinemalaya 2023. So, dun po sa sa differences po ba sa with working with new actors, meron po talagang expected growing pains, no? Kasi especially yung pagbago po yung actor, ang sinasabi ko lang po, nire-remind ko palagi, you have to be more forgiving of yourself. Kasi pag na-pressure po yung artista sa set, mas lalo kami mahihirapan. Kasi sometimes it's not even because of the work ethic. Kasi masipag sila, memorize sila pagdating doon. Pero it's really a different story when the lights are on you and the camera equipment, they're all on you. Tapos may blocking yung cameras. And you know that when you make a mistake, we start from scratch. Especially with the style of filmmaking that we do na very madami na tayong angulo kaagad, so matagal minsan yung setup, and kailangan ulitin yon kapag nagkamali. So I can only, parang naiintindihan naman namin na sobrang napipressure talaga, lalo na pag hindi pa sanay humarap sa camera. So very forgiving naman kami, especially when we're working with new actors. Ayun po. Kailangan ka talagang maging pasensyoso. Ay, opo. Yun po yung like I think isa po to sa mga, may pagmamalaki ko na hindi naman po kasi lahat ng directors nagsisimula na mahaba yung pasensya. Like it comes with experience then, and with knowing the limits of the people that we work with. Kasi hindi naman tayo pare-parehas ng level of experience and skill, and we have to be more forgiving of those who are just starting out. Kasi nung younger director din naman po ako, madalas din po ako magkamali. And hindi ko po ma-imagine kung itutuloy ko po kung nasigawan agad ako. Kaya yun yung nagiging motto ko po, na bigyan natin ng pagkakataon mag-develop yung mga bago. Ano na-discover niyo kay Alex? Si Alex po, very very patient na kasi nararamdaman ko yung takot niya tsaka kaba. Kasi ang lapit-lapit ko sa monitor. So you can see the micro expressions on a person's face. And yun po yung isa sa mga bagay na proud po ako sa sarili ko, na nararamdaman ko yung actors even through a monitor, kasi with the background in theater, madalas po na yun yung binabantayan namin. So minsan po na nararamdaman ko yung kaba, so lagi po namin siya nire-reassure na okay lang yan, normal yan, i-try na lang natin itago, pero we're going to be patient here, we're going to be forgiving, and we want you to be patient and forgiving with yourself as well. Kasi, of course, Alessandra wants to do well, but of course, she's new. She can't help but make a few mistakes here and there. And nararamdaman ko pag nagkakamali siya, nahihiya siya. Kasi umuulit yung setup, ganyan. Sabi ko, relax ka lang, okay lang to. Expected natin to, and we want you to do well. Ayun po. Thank you, and gusto ko lang i-congratulate si Alex, napakaganda mo. Good luck sa first movie mo to, sana magtuloy-tuloy. Thank you. Thank you so much, Tita Aster. I'm sure we got to know our stars a little bit better. Now, move on naman po tayo to the lovely lady in the mustard shirt, Maricris Nicasio from Hataw. Hi. Kay Tita si Alex, natatandaan ko nung ni-launch, sabi namin nung mga katabi namin, pwede siyang maging sumali sa beauty contest. Kasi matangkad din siya, tapos yung beauty niya, pang beauty contest. Wala ka bang na sumali before? Wala po eh. Sa school lang po ako nagpa-pageant. Pero sa school, Opo, sumasali po ako dati. Nung high school po. So since bago tong gagawin mo, at nung ginawa mo yung movie, ano yung paghandang ginawa mo? And ano yung preparations mo? And ano yung eksena na medyo natakot kang gawin and memorable? Actually, sa ginawa ko naman po, ini-enjoy ko naman po eh. Kasi pagka gusto mo naman po yung ginagawa mo po, di ba? Parang kailangan mo enjoyin, nag-enjoy ka. So, ganun po. Hindi din po ako kinabahan or natakot sa mga gagawin. Kasi alam ko naman po na expectation ko naman po na ganun po yung gagawin. So, yun. Nag-set ka ba ng limitations? Opo. Ano yun? Yung sa paghimas po sa boobs ko, yun po.
Okay, thank you. Kay Vince naman, Vince kasi kanina kausap namin si Direk. And then, pinuri ka niya dahil inalagaan mo daw, inalalaya mo si Alex doon sa mga sexy scenes mo. Opo. Sinabi ko sa kanya, pinuwentuhan ko siya sa mga about sa mga past na naging partner ko, gano'n. And then sabi ko sa kanya kung ano yung mga limit na ayaw mo, ako na lang yung, kumbaga, ako na lang, lagi ko sinasabi yung, ako na lang yung bababad, ako na yung focus sa mga bed scene, ganyan. And then, yun, yung limitation niya po, ganyan. And then, okay, sabi niya, okay lang to, ganyan, ganyan. May mga time na meron siyang gustong pahawak sa akin, ikaw na lang humawak dyan, nakatakin yung kamay ko, and then, tulad pa rin po ng dati, yung pag-aalala, yung pag-i-girl, lahat. Hands up. Thank you. Alright, maraming salamat po, Marie Chris Nicasio. Now, finally, to ask our stars here of Nurse Abby, we have Naz Tabares from Pelikula Mania. Hello, kay Direct Dazen. Kasi usually, recently yung mga Viva Max ngayon, iba na yung nagsusulat sa nagdidirect. So, kumusta po yung pagsulat ng isang Viva Max at mag-direct? And masyado kasing specific din yung audience niya, no? Actually, preference ko na ako yung nagsusulat para na-memorize ko siya. Kasi malaking tulong to direct pag kabisado mo yung script and yung mga kailangan mangyari para very efficient ka sa mga decisions mo. Kasi minsan, pag iba yung writer, kailangan ko pang aralin first kung ano yung iniisip ng writer bago ko siya madidirect ng tama. So, mas na-streamline yung proseso pag ako rin yung nagsusulat. Kasi kabisado ko kaagad kung bakit sinasabi ng characters yung mga linya nila and nagagawan ko ng tamang preparation when I'm directing. So, for me, mas madali na pag singular yung vision. Kaya this was honestly easier for me than the last one. Kamusta naman kayo magsusulat ng Viva Max? Sa akin it's a different challenge, no? Because you're writing an erotic story and it has to be the scenes have to be intimate enough to inspire, of course, yung desire ng audience. And it's a different process from when you write more conventional stories, no? Because you really have to accommodate for creating situations na hindi out of context yung biglang intimacy. So we want to set them up properly. So the devices that we use here, ang naisip ko to create this a multitude of situations, nagrely ako sa fantasy ng protagonist. So in order to justify the amount of intimacy that's going to be on screen. So anong inspiration po ng kwento ng Nurse Abby? The inspiration here is yung kasi may time na nagtuturo ako ng psychology as part of literary criticism. So yung psychological analysis natin, yung isa sa mga tinatawag nating ego defense mechanisms, yung sublimation. Na meron tayong mga bagay na gusto nating gawin pero pag ginawa natin, society won't allow. So we instead resort to fantasy. And yung isa sa mga, yun yung character natin, no? Dahil wala siyang panahon makipag-interact or maghanap ng love life, nagre-resort na lang siya sa fantasy. And that, of course, was inspired by these ego defense mechanisms we use to protect ourselves from things that we lack from real life. Ayun. Diba? Kay Alex naman, first movie mo is Viva Max. Gaano ka kakomportable na sa mga sexy scenes? And ano yung parang natutunan mo sa first movie mo? Natutunan ko sa first movie ko ay As an actor. So ayun, dapat po talaga makipagtulungan din po sa mga ka-work niyo. Kasi kung hindi mo po tutulungan yung sarili mo, ikaw rin po yung mahihirapan. Ayun po. Gaano ka nakakomportable gumawa ng sexy scenes? 101%. Wow! First movie. Opo. So, Pag gusto mo naman po kasi yung ginagawa mo di ba? Bali, talagang matutuwa ka, talagang gagawin mo po talaga. okay. Kay Vince na lang. Sa tingin mo, ano yung parang, ano yung meron sa character mo na nakarelate ka? Ayan, yung nag-i-imagine. Yung mga sabi nga ni Direk, yung mga hindi mo kaya magawa at busy ka. So, di ba, nagka-fantasy ka sa isip mo. Ayun po. Thank you.
Sabi ko na yung pagpapantasya For some reason. Okay, thank you so much po. Now we move on to the next bit of our press con.